birthday mo. Good morning guys, maayong buntag. Udto na di ay 9:30 morning, 9:30 in the morning. Dumaan muna ako kay mama kasi pinapasukat ko siya ng mga susuotin niya for her birthday dinner ngayong Saturday. Yes, ngayong Saturday na yon if you saw. Mini-mention ko sa inyo sa mga vlog natin. And kakaalis ko lang ng bahay. I'm not perfectly well you guys. Ay natake tayo ng ubo at sipon. Sumunod ako sa mga anak ko. So I just made sure na nakainom sila ng gamot, nakakain, nakaligo. And yeah, bago ako umalis ng bahay. So 9:30 na ako nakalabas. Today is another busy day. Pero sabi ko nga nakalista lahat ng gagawin ko. So una nakalagay doon, pasukatan si mama ng dress. If she likes the dress, wala nang problema. Pero if hindi, kailangan naming maghanap ng option. So once again, happy Thursday. Sana okay kayong lahat. Kung nasaan kayo ngayon, I hope you guys are feeling well. Hindi katulad ko na I'm not feeling too healthy. Medyo nahirapan nga akong huminga eh. Pero inom ako ng gamot today. Kagabi hindi ako nakainom. Nakatulog ako sa tabi ng mga anak ko. And I woke up when all of them are beside me. Yung kanya-kanya kami ng kwarto pero wala ka pa rin talagang laban sa kanila. So antayin ko lang si mama guys. Hindi ko na lang papakita sa inyo yung napili niyang gown kasi baka mamaya mas maganda pag surprise. So, andito tayo sa tindahan ni Madam Tenji. Ganitong oras kasi wala masyadong customer. Kasi yung customer ni Mama dito busy kapag before school time. So, for example, school time is alas 8. So, alas 7, alas 6, alas 7. Sobrang busy dito sa tindahan. Mga estudyante, mga nanay, tatay. Then, kapag lunch time at saka uwian sa hapon. Pero ganitong may pasok, may opisina, medyo tahimik yung tindahan. So, kita nyo naman guys. Maliit lang naman tong tindahan, hindi siya kalakihan pero kompleto siya na sari-sari store. Mahirap din i-manage yung sari-sari store guys. Kasi kapag hindi ka marunong mag-manage, mag-inventory ng sari-sari store, talagang mawawalan ka ng mga bagay, mawawalan ka ng benta, mamaya nag-evaporate silang lahat, hindi mo na alam, lugi ka na. So mas maganda kapag lahat inventory na i-inventory. So lahat ng laman dito na i-inventory, ang trabaho na yan ay kay Madam Bibi. Si Madam Bibi naman ang gumagawa, yung bunsong kapatid namin na babae. So lahat na nakikita sa tindahan na to, kahit gaano pa yan kaliit, naka-inventory po yan. Alam na alam nila yung count. Kaya dapat ready sila every time na nag-i-inventory time, wala dapat kulang na item. Otherwise, babayaran ng staff. Hi guys! Maayong hapon. I'm back dito sa laundry shop. Dahil nag-decide ako na magbigay ng first ever promotion natin ngayong taon. So what is this promotion? This is graduation promotion. Mag-graduation promotion tayo. Maganda kasi pag merong promotion kasi at least merong inaabangan yung mga customer natin. So lagi kong sinasabi sa inyo na itong laundry shop na to ay bagong-bago to me. Bago siya sa akin. Pinag-ano ko pa siya, parang marami pa akong learning dito. So nakita ko dun sa kaibigan ko na laundry shop, meron siyang Love Month promotion. Eh kami, late na kami nagbukas, March 1 na. So ngayon yung promotion natin na pinakauna is graduation promotion which is going to run from March 15 hanggang March 31. Sorry, March 14 which is bukas. So bukas magsisimula yung promotion natin. And yeah, ang promotion na to ay graduation promotion. Binigyan ko ng discount lahat. So instead na 201 pesos yung full package namin, nakasali yung sabon, Fabcon at saka finishing spray, ginawa kong 175 pesos. So titingnan ko kung ano ang feedback ng mga customers natin with this price, and then from there magde-decide tayo ulit sa presyuhan natin. So dapat ready tayo na mag-offer ng mga ganyan. It's not going to be a loss naman kapag nagbibigay ng promotion. It's not gonna be a loss. Actually, it can help a lot. So ako as a negosyante guys, kahit sa boutique ko, nagpo-promo talaga ako. Meron akong mga promotion na free shipping, meron akong promotion na buy one get one, meron akong promotion na buy 3 and get a discount of 300 pesos plus free shipping. Gumaganon ako lagi. So, ayan. As you can see nga, nakamask talaga ako kasi I have a bad case of runny nose at saka ubo. Yung runny nose ko guys, hindi ko na-explain sa inyo, baka mawalan kayo ng gana. Pero sinisipon po talaga ako at nabasa ko nga pala yung mga comment ninyo habang kaninang umaga, medyo hindi ako busy. Binabasa ko yung mga comment ninyo about dun sa naging laundry tour natin, laundry shop tour natin. And a lot of you gave me tips
So maraming salamat po sa inyo. Meron nagsabi na lagyan ko daw dito ng comfortable sofa, comfortable seats, at ano pa ba, may mga snacks and everything. So bakit nga ba wala akong ganun? Okay? Unang-una guys, I decided to buy only what is priority ngayon sa negosyo habang tinitingnan ko pa siya. So for 10 days na nagbukas kami, hindi ko naman nakikita masyadong maraming tumatambay dito. Actually, yung mga customer namin mostly ay full service sila. Hindi sila tumatambay. And then, when it comes to tambayanan naman, meron naman kaming seats. It's comfortable naman. Kaso kapag nagdagdag pa kasi kami ng sofa or a lot of seats sa may harap, katabi ng washing machine, magiging masikip na yung area. Hindi tayo naglagay ng fridge kasi hindi nga kailangan. Sa harap namin merong sari-sari store. Okay? Sa harap mismo may sari-sari store. Sa gilid ng tindahan namin meron ding mga tindahan. And wala nga masyadong tumatambay. I find the snack part, the snack bar important kapag ka may laundry shop ka kung marami kang machine. Kasi marami yung tumatambay. Marami yung nagpapalaba. Pero sa 3 sets ng machine, I don't see it needed pa sa ngayon. And sofa, hindi rin siya needed for me. But importante, may upuan silang uupuan. So, wifi naman, meron naman kaming wifi. Hindi ko na kailangan magpapiso wifi. Kasi nagpapalaba dito, mostly meron na silang data. Ayan. So, kanina meron nagpalaba guys. Na-excite sila kasi nga promotion namin simula bukas. So, na-excite sila. Imagine from 201 pesos, magiging 175 pesos na lang. All in na yon. Okay? And, ano pa ba? Yeah. Nakita ko lang yung mga ganong klaseng comment ninyo. Then, merong iba natuwa din sila. So, masaya naman ako guys sa mga sinabi ninyo. Ngayong araw, binigyan ako ng trabaho ng kapatid ko. Actually, meron akong trabaho today na para sa birthday ng mama. So, ngayon, magchika naman tayo about sa birthday ni mama. Kasi birthday ni mama ngayong Saturday. So, nag-request yung nanay namin na mag-dinner sa isang magandang setup na dinner place kasama yung friends niya. So, ngayon, si mama kasi guys, 61 years old na siya. Halo-halo yung topic ko sa inyo pero okay lang. Kasi nga, gusto ko ring i-chika sa inyo minsan nakakalimutan ko. So, si mama, 61 years old na siya. Ngayon, tinatry namin magkakapatid na kapag ka meron siyang request, hanggang sa kaya naming ibigay, binibigay namin. So, for her 61st birthday, nag-request si mama na gusto niya magsuot ng red gown. Gown talaga, hindi naman ball gown. Gusto niya magsuot ng, asa na? Okay. Gusto niya magsuot ng red na gown kasi gusto niya daw talaga maging birthday celebrant on that night. Gusto niya mag-dinner sa isang special na restaurant. Okay, kaya pa naman, mother. Hindi naman 1 million yung mababayaran natin. Sige, go. Tapos, pagdating sa bisita, guys, nag-limit lang kami. Kasi mamaya, pag hindi kami nag-limit, yung nanay ko invited lahat ng taga-earth. Parang tatakbo. So, sabi namin, ma-limited lang talaga yung bisita mo, ano lang, 10 people lang talaga, pag ganun. Kasi dapat 20 people yun, guys. Eh, ngayon kami magkakapatid, guys. 10 na kami. 10 na kami pa sa asawa ng mga kapatid ko. Eh, di tumakbo kaming 10. Ngayon, 10 na lang natira. So, nahirapan na kaming mag-ano ng bisita. Pero niremind ko naman kay mama na ma-limited lang talaga yung seats. Otherwise, kami po'y uupo sa labas ng restaurant at doon kakain. So, sa birthday ni mama, yun yung mga request niya. And she was requesting na magsuot daw siya ng red na dress. Gusto niya daw is, off-shoulder. Off-shoulder ang gusto ng nanay ko, guys. Very dramatic. Then, gusto niya mag-heels. O, sige, go. Kaya natin yan. So, kanina nandun ako sa kanya. Pinapasukat ko siya ng dress. Eh, ngayon, sabi nga ng mga kapatid ko, wag nang gumastos kasi marami namang dress sa boutique. Eh, hindi nga masaya yung nanay namin, guys. Kailangan talaga namin siya masaya. Kailangan ibigay yung gusto niya. Eh, hindi naman malaki talaga yung hinihingi ng nanay namin. Kaya, sabi ko, okay lang. Hanapan na lang natin ang dress na gusto niya. So, mamaya, sabi ko, mag-message ka. Pag hindi ka na busy, i-message mo ko. Kasi susunduin kita, hahanap tayo ng dress na gusto mo. Red, off-shoulder, shining, shimmering, splendid, you guys. So, tawa ako ng tawa, pero okay lang. Kasi pag si mama, pag hindi niya gusto yung isang bagay o yung susuotin niya, mahahalata sa mukha niya, guys. Eh, gusto nga ni mama enjoy yung birthday dinner. So, sabi ko, anong suot ng mga bisita mo? Kasi ikaw, naka-red ka. Sabi niya, maganda ba yung black? Mag-black na lang sila. Okay, sige, go! Mag-black ang all. So, sabi ni mama, minessage lahat ng mga guests niya, mag-black daw dapat. Very dramatic. Eh, di syempre, mag-black din tayo, guys.
And then yung dinner namin is alas 6 hanggang alas 9. Syempre magbablog tayo para makita ninyo. At i-share ko din sa inyo yung gastusan, magkano yung gastos, magkano yung hatian. Kasi 8 kami magkakapatid and 7 of us already have jobs or we have ways to earn money. So ngayon, paghahatian namin yung total amount. Ayan. So far, hindi pa naman kami kinakabahan sa total, pero kinakabahan kami sa bisitang pupunta. Kasi regardless sa invitation, baka mamaya may mag+1. Mahirapan tayo kasi nga counted na yung seats. So today is Thursday. Basta ang kailangan na lang asikasuhin kasi ang hair and makeup si Ma'am Sheena yung naka-assign. Sa dress, ako ang naka-assign. And then, sa venue, ako din naka-assign. Sa pag-order ng food, pagpili ng food, si Madam Ten Gives naman naka-assign. The rest nun, ang total amount, paghahatian namin magkakapatid. So, that's Friday na bukas. Dapat bukas kompleto na lahat ang kailangan ni Mama. And then, Saturday, by 5-6 p.m. dapat nasa venue na kami. So, sana maitawid natin ng maayos itong birthday celebration at request ng aming mama. Kasi, alam nyo ba guys, hindi ko kayo nasabihan, pero meron akong mga friends that they always, they shared to me how much they regret not being able to spend time with their mother. Meron akong sobrang close na friend, shoutout sa'yo, ayan. Shoutout sa'yo, Charlene May ng Kidapawan. Lagi niya sinasabi sa akin before na ano daw, isa sa regret niya is hindi siya nakapag-spend ng time kasama yung nanay niya. Bago nawala yung nanay niya. So, minsan kasi nami-mislook natin yun, no? Kasi sabi natin buhay pa naman, nandyan pa naman, wala namang problema, wala namang sakit. Pero you don't really know what's going to happen next. Who knows, right? Hindi mo talaga masasabi. So, while your mother is still there, healthy, and wait lang, si ate, nagkakain ka na, upo ka. Well, andyan pa yung mga nanay ninyo, healthy pa guys, malakas pa, katulad ng kalabaw, energetic, gustong magsuot ng heels, hala pa suotin ng heels. Diba Ate Hana? Opo. Kung gusto ng nanay nyo mag-miniskirt, sige, pa-miniskirt nyo. Pero si Mama kasi guys, dati nagdadamit si Mama, may pagka-sexy. So sabi ko sa kanya, Ma, huwag ka na magpa-sexy. May mga magagandang dress naman at damit na maganda tingnan, pero hindi kailangan maging sexy. Oh, diba? Advice ko lang naman yun sa kanya. Sinunod naman ng mama ko guys. And mahilig si Mama magsuot ng heels pa din, lalong-lalo na merong event. So, nagaganda-gandahan pa rin yung nanay namin at age 61. And to be honest with you, 61 na si Mama, pero parang kapatid lang namin siya. Kapatid lang sa height, kasi kasing height lang kami, kasing size lang din kami ng katawan. And ayun, so excited kami for this birthday. We are very blessed and grateful and lucky na nandyan pa si Mama sa amin. Other than, alam nyo yun, kapag may masakit sa katawan, may problema, lagi talagang sambit Mama. And ang mga anak namin guys, talagang lola, makalola. At si Mama talaga ay mahal na mahal yung kanyang mga apo. Ayun. So, Mama deserves everything. Wala tayong karapatang magreklamo kasi katulad ng sinabi ko, hindi naman milyon yung hinihingi ni Mama, kundi isang magandang dinner setup lang with her friends. Kayang-kaya natin yan, guys. Kahit ibenta ko pa yung ano ko, anong pwede kong anong pwede kong nagkaon ako, ate, salamat. Ano bang kaya kong ibenta? Pero, I mean, you know, I'm willing to spend kasi hindi naman siya ganun kakamahalan. At excited kami sa request ni Mama. So, excited akong i-share din yun sa inyo, guys. Sabi ko kay Mama today, kasi busy siya sa shop. Sabi ko kay Mama, mag-message siya sa akin kapag ready na siya, kasi susunduin ko siya, maghahanap kami ng dress. I-message ko siya right now to update her, kasi wala na akong time bukas. Dapat ngayon meron na siyang dress para mabayaran na. And after nito, baka dumaan na din ako sa restaurant ulit mamaya, kasi magdadagdag ako ng seats. Kasi baka kulangin yung seats, guys. Kailangan natin ng plan B. Mahirap na, baka mamaya sumobra-sobra, no? So, message ko muna si Mama and then I'll keep you guys posted. Hey guys, hindi talaga tayo naka-recover. Mas lalo pa yatang lumalala. Pero anyway, ngayon, andito ako sa grocery. Mag-grocery muna ang all dahil nag-message sa akin si Auntie Christine na kailangan niya ng sabon, panglaba. At alam ko wala na rin gatas yung mga bata. So, dumaan na rin ako dito sa grocery. And bumili ako ng mga needs nila. Ayan. Iniluman ko na pala itong aking nararamdaman, guys.
So parang ako yung nahawa sa mga bata kasi nga nauna nagkasakit si Chico tsaka si Calby. And then naramdaman ko na rin, syempre hindi na natin maiiwasan, mahahawa na din si Mayumi. So bago ang lahat, papakita ko muna sa inyo kung saan na naman ako nabudol ngayon. Pag ako nag-grocery, mas gusto ko ako lang mag-isa kasi therapeutic siya for me. Pero kapag may mga time, ginagawa din namin tong bonding moments ng mga bata. Pero dahil nga, kailangan ko siyang gawin ng mabilisan. At the same time, I really want this time alone. So, eto, at dumaan na rin ako ng grocery. And then after this, maghahanap ako ng regalo kay mama. So, eto guys, ang aking pinamili. Pakita ko lang sa inyo. I believe, nasa 1,000 pesos lang siguro to. Or 1,500. Ayan, so bumili ako nito kasi may nakita ako maraming spaghetti si auntie tsaka spaghetti sauce. Pero wala siyang ground beef. So, kumuha na lang ako nitong ground beef, guys. 187 pesos kalahating kilo. Sinisipon tayo. I really need mask pala. Then, alcohol para sa sasakyan. Kasi wala na tayong alcohol. Paborito ni Chico na merienda. Etong brand na to. In different flavor. Yan. Merong raisins at saka merong honey nuts. Then, gatas. Ito yung gatas na binibili ko kasi siguradong nauubos nila. 15 pesos yung isa. And then, Yakult guys. Importante para sa mga anak ko. 50 pesos, 5 peraso na. Bumili na rin ako ng harina for African dish. Kailangan kasi ni auntie ng all-purpose flour para sa African na dish na niluluto. Yung chapati at saka beans. And isa pa din sa paborito ni Chico. Ayan. Coco Crunch. Then, tinapay na paborito sa bahay, Auntie Ludis. Dalawa kasi mabilis na tinapay yung mga anak ko. And then, lately, ito yung naging paborito nila, yung mamon na cheesecake pang baon sa school. Then, for sabon, tinry ko to guys. Ang bigat niya kasi 3,000, aray ko. 3 kilo, tapos mura lang siya, kalinisan na brand. Itatry ko lang kung maganda. Pero, normally, yung ginagamit talaga namin is yung DIY soap. Kaso, hindi dumating yung delivery. So, yan na muna yung bibilhin ko. And of course, ito, paborito ni Calby, cereals. Alright guys, malapit na talaga. Konting-konting taste na lang at birthday na ni Mama. Bakit parang nai-stress kami sa birthday niya? Kasi, si Mama kasi guys, hindi yan siya nag-communicate talaga kung ano ang gusto niya. Tapos pag binigay mo naman yung something na hindi niya naman gusto, hindi naman siya satisfied. So, nalalaman niya lang yung gusto niya days before her birthday. Magpaparinig-rinig na siya. So, ngayon nagpaparinig na naman siya ng souvenir. Sabi ko, Mama, araw na ng birthday mo, saan tayo kukuha ng souvenir? Sabi ko, bakit may pa-souvenir ka pa? Si Mama talaga. Pero anyway, dumaan ako ng flower shop kasi nag-order na ako ng flower bouquet niya. Wag na money bouquet. Naku naman, ang hirap na ng buhay mag money bouquet. Alam ko na, wag na magpera-pera, Mama. So, prepared na lahat. Nag-order na ako ng cake for her 60th birthday. Ang invitations is already out. Bisita ni Mama bukas. Ano pa bang kulang? Damit, makeup, sapatos, dinner 6 to 9. Pupunta kami ni Auntie Christine, of course. So, ang guest dapat intimate lang to guys. Parang nagiging kasalan yung style. Kasi from 20 people, naging 30 na. Hindi ko na alam paano i-control. Kasi sabi ng mga kapatid ko, dapat talagang stricto daw sa listahan. Sabi ko naman, kapag dumating yung oras na yan at merong dumating, we cannot, of course, hindi mo naman yan sila pwedeng palayasin. So, syempre, dapat tayo na mag-host, ready ka din mag-back up ba? So, sabi ko, itry lang natin i-control yung invitation. Pero kung may magdating talaga, ay alangan, anong gawin natin? Edi mag-upo at magkain. Malapit na guys, konting-konti na lang. Of course, I'll see you sa celebration ng birthday ng mama namin. Kasi last year, parang paano niya ba sinelebrate ang birthday niya? Boracay siya. Oh yes, she went actually to Boracay last year. And she requested for a photo shoot na naka-gown siya. Ayun nga, na-share ko na sa inyo last time. Shinare ko na sa inyo yung mga photos niya. And this time, ito na naman yung gusto niyang style ng kanyang birthday. So, kinakabahan kami lalo every time nagbe-birthday si Mama, mas may talagang meron siyang specific na request talaga. At sinabihan ko na si Auntie Christine, kanina nga lumabas ako at naghanap na ako ng regalo kasi of course Auntie will be there, I will be there.
Naghanap kami ng regalo kasi nakakahiya naman pumunta tayo ng birthday, wala tayong dalang regalo, guys. Baka sabihin kumain lang tayo at umuwi. Pero patingin, maganda ba? Bakit pink? Pink, maganda. Oh, hindi. Sabi ko green. Ba't patingin ng mukha ni Mayumi dyan? Wow, ganda naman. Patingin ako. Hindi, mura. Ayan. Bumili kasi ako nito, guys, sa sa Shopee. Oh, ayan si Yumi, oh. Mayumi. And then, lagayan ng mga ribbon, headband, and everything else. Para naman, tawag nito, organize lahat kasi nasisira yung mga hair accessories ni Yumi pag hindi tinatago. So, tinry ko lang yan at sana mag-work. Recently, nag-order kasi ako ng mga ribbon. Ay, magmerienda nga muna tayo, ba? Oh, ayan, oh, tinapay. Kasi recently, hindi natatago ng maayos yung mga ribbon ni Mayumi, nasisira. Sinasanay ko nga siya magkaroon ng ribbon para masanay siya sa buhok niya. May mga ribbon, may mga rosas, may mga flower, ganun. So, dahan-dahan akong bumibili. So, time check guys, 3:19 PM. Andito ako sa Mayumi Thailand Closet. Magme-merienda lang kami. And dediretso na ako ngayon sa bahay ni Madam Ten Gives kasi meron kaming usapan na magkikita-kita kaming magkakapatid. Hopefully right now hopefully later magiging kompleto kami kasi we will continue the practice para sa sayawan namin sa kasal. Nahihirapan nga magturo yung aming choreographer kasi nga lagi kaming kulang. So sana ngayon talaga makompleto na ang all. So kahit na may sakit ako, I really don't want to go out. Pero since nag-grocery ako and kailangan ko mag-pick up ng susuotin ko bukas kasi nakaitim kaming lahat. Si mama lang yung nakapula. Kailangan meron tayong damit. And yeah, magpa-practice kami ng sayaw. Most probably hanggang mamayang gabi. Mamaya andyan yung ate ko. Papakita ko sa inyo mga sayawan, mga galawan nila. Gusto daw nila surprise pero bibigyan ko kayo ng guys, ng sneak peek. So merienda muna tayo. See you on today's